kabataan, mga kababaihan, I could say yung mga bata muna mag-aral talaga kayo kasi education is really very important kasi kung ano ilagay natin sa isip natin, lumalabas sa puso natin. Ang napakaganda ngayon kasi you don't need books anymore. Napakadaming opportunidad sa online, sa YouTube. Wag na kayong puro game, kundi ang gawin nyo ngayon is more on how to really expand yung inyong mga levels of education. Ang dami yung pag-aaralan around the world para at least yung pagbabago natin. So yun ang advice ko sa mga kabataan. Study as much as you can. Yung good information lang, yung sabi nga ni Carmi, good information ang ilalagay natin sa isip natin kasi yun ang lumalabas. Sa mga kababaihan naman, I could say being a woman na tayo talaga nagdadala ng relasyon ng mga pamilya, asawa, anak, ang ganun din ang mga kaibigan dahil tayo talaga, ang mga babae, pag nag-isip yan, ang dami multitaskers tayo. Ang brain natin kung kayang-kaya. Ang mga lalaki kasi they are visionaries but one at a time. Di ba ganun mga lalaki? Tama ba yun, Tony? Yes, So ma'am, ngayon yun ang yes. maitutulong natin being woman. What can we do to enhance that relationship in the house, with our husband, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, para yung pagbabago natin talaga for making Philippine first world. Tayo ang mag-uumpisa para at least ang ganda ng ating kasamahan at yung pagbabago na sinasabi. And we are so thankful also with of course sa Pastor Kibuloy for doing this, yung ating mga, yung ginagawa ninyo talaga na yung puso, right? With belief dun sa ating faith natin sa Panginoon. So yun ang pinaka-advice ko. Ma'am Para wag na Rebecca, tayong pumunta mag-abroad. No more OFW, so basta wag lang maging maid. yes. Ma'am Rebecca, siguro to complete your reminder sa lahat. Kasi nga, you mentioned yung mga paalala mo sa mga kababaihan, sa mga kabataan. And now, maraming mga aspiring businessmen and women na sabi nga, nais din na maging successful. Siguro ikaw ay nagtagumpay sa kanilang mga nag-a-aspire din na magtagumpay sa kanilang negosyo. Ano yung pwede mong ma-share naman sa kanila bilang panghuli, Ma'am Rebecca? Okay. Yung mga entrepreneurs, either nag-umpisa na kayo, nandyan na. So, number one is, ano ang goals ninyo? Ano ang gusto nyong ma-hit in 1 year, 5 years, 10 years? Dapat meron kayong nakaset na target para alam nyo, tapos pag alam nyo na yung set na yung goals na yan, paano nyo gagawin? Dapat meron kayong target ng monthly, weekly, daily na trinatrabaho nyo. Kasi kung ginagawa nyo yung work na yan, definitely yearly makukuha nyo ang target para meron kayong direction at hindi sayang yung oras ninyo. Okay? Yung mga hindi pa nag-umpisa, isipin nyo ano ang gusto nyong negosyo, ano yung need. Huwag yung kagustuhan nyo dahil masaya lang kayo, but more on what need, yung kailangan kung nasaan kayo. Tapos kung ano mga kailangan yun ang gawin nyo, and then from there na mag-set up na kayo ng planning in a sense of what's your target in 1 year, 5 years, 10 years, and how you gonna do it yung monthly, Long-term weekly, goal. daily. Yun ang pinakamahalaga para at least meron kayong direction. When you do the action, everything action lang. Hindi yung napakagaling nyo dapat. No, you don't need really napakang impormasyon. Ang mahalaga yung trabaho gagawin nyo every single day. Dahil pag ginawa nyo ang trabaho, araw-araw, napakagandang outcome. Yun lang ang ginawa ko. Kaya ako naging ganito. Well said. Thank you, Ma'am Rebecca. I'm sure si Ma'am Carmi din ay baka mayroon ding mga parting shots na nais ding iwan sa mga listeners and viewers natin. Ma'am Carmi, your parting shot, yung mga pwede mong i-share din na makakatulong. Kasi that's one of our intention. At the end of our program, gusto namin na merong matututunan, na-inspire, merong matututunan yung aming mga nakikinig at nanonood. Yes. Okay, sige. So ako simple, siguro because it's Women's Month, value her. Her means kung yung mga babae sa buhay natin, nanay natin, kapatid natin, yung sister, di ba? Value her. And that means health, education, and relationships. So, health because we take care of our health. Ayaw nating magkasakit, di ba? Dahil mahirap magkasakit ngayon. And yung education, that means yung sinabi ni Rebecca, di ba? Learn every day and relearn, unlearn yung mga old habits. Dapat every day we are open to new learnings, no? Educate, and then last is relationships. Take care of your relationships with your family. Yan yung number one nating obligasyon. And then if you have friends, na good friends,
take care of that. Huwag niyong papakawalan kasi ang gusto ng kalaban ngayon magwatak-watak tayo, di ba? So, Yes. do not allow that to happen. Stay with your friends, protect your circle because you need them and they need you. So, tatlo lang yon, yung health mo, education, and relationship. So, value her. Ayan, maraming salamat po, Miss Carmi at kay Miss Rebecca Bustamante. Thank you, Ma'am Carmi. Thank you, Ma'am Rebecca, for your Can inspiring I add stories. one more? Can I add more? Sige, Ang ma'am, go. napakahalagang pang isa pala is yung don't give up. Yan. Huwag Yes. kayong kahit nung challenge, nung hirap ang challenges, okay lang yun kasi challenges make you strong, make you Yes. sing, right? So huwag kayong mag-give up kasi kasama talaga lagi yun. So always remember, persevere no matter what. Kasi if you persevere, at the end of the day, makikita mo yung kagandahan after. At the Yes. end of the tunnel is more bright. Yes.